mga bossing, ayan. So paano nga ba natin nagawang ganon yung tunog ng ating idle rumble para dito sa ating Suzuki Smash 115 gamit itong ating relay at itong ating timer relay at syempre yung ating sikretong diskarte kung paano natin nagagawang mapabataas yung kanyang idle. So para doon sa mga nag-aantay ng diagram at yung full video tutorial step by step mga bossing, ito na po. Ito na yung ginawa natin diagram, dito na in-apply natin dito sa ating Suzuki Smash. So ito naman yung step by step tutorial mga boss. Ito nga mga bossing, ang mga kailangan po kayo ng isang timer delay mga bossing, dalawang horn relay at isang flash relay mga bossing na adjustable. So dito mga bossing, papakita ko po sa inyo paano nga ba natin i-connect yung mga wire na yan at saan nga ba dapat nakalagay. So umpisahan natin yan mga bossing dito sa ating positive. Sa likod ng ating timer delay mga bossing may nakasulat dyan positive. Then yung positive, ito yung kabila yung negative. Meron din yan nakasulat mga bossing sa likod kaya madali po nating malalaman kung alin ang positive at negative. Dito naman sa kabila mga bossing, narito po yung ating NO. Ito, papakita ko sa inyo yung mga nakasulat sa likod ng ating timer delay. Ang gagamitin lang naman natin dyan mga bossing yung NO at saka yung ating common. So dito sa kabila, ganun din mga bossing, makikita nyo yung DC plus at saka DC minus. So yan yung positive at negative nitong ating mismong timer delay. So dito mga bossing, umpisahan natin paano nga ba natin wiring itong ating idle rumble. So dito muna tayo sa ating negative mga bossing, sa ating NO. NO, lagyan po ninyo ng wire papunta dito sa number 30 ng ating dalawang horn relay mga boss. So ito yung unang number 30. Ayan, makikita nyo nilagyan natin ng top na wire papunta ulit dito sa kabilang number 30 ng another relay. So padalawang relay yon mga boss. So matapos yung number 30 ng ating unang horn relay mga bossing, dito naman tayo sa number 87 ng unang 87 ng horn relay. Ilalagay po ninyo sa pulser ng inyong motor. At matapos natin yung number 87 ay dito naman tayo mga bossing sa number 85 ng ating unang horn relay. Number 85 mga bossing, dito po ninyo ilalagay sa letter L ng ating flash relay na adjustable. Dito naman sa likod ng ating flash relay mga boss, makikita nyo yung guide. Ayan, so meron siyang letter L at siya meron siyang letter B. So yung letter B natin mga bossing, doon naman po ninyo ilalagay sa kasamang DC plus ng ating timer delay na papunta ito dun sa switch ng ating on-off switch. On-off switch mga bossing, positive yung lalabas. Okay, so pagkatapos naman nun mga boss, yung karugtong ng ating letter B ay dito naman po ninyo ilalagay sa number 86 ng kabilang relay. So padalawang relay mga boss. So yung number 86 naman ng ating unang horn relay mga boss, ito yung nasa kaliwa, ito mong kaliwang to. Dito naman po ninyo ilalagay yan mga bossing sa ating common. So yung common mga bossing, yan po yung nasa gitnang bahagi nitong ating timer delay. Ayan, so dito sa likod makikita nyo may nakasulat na COM. Yan po yung ating common. Doon naman sa kabilang bahagi ng ating horn relay mga bossing, yung number 85 nitong ating horn relay na nasa kanan, isasama at itatap po ninyo yan dito sa number 86 ng kabilang relay na diretso sa common ng ating timer delay. At ito naman mga bossing, number 87 ng padalawang relay ay doon naman po ito pupunta sa ating full push na mechanism na gagamitin natin para doon sa pagpapataas ng idle. Para doon sa mga nagtataka bakit tumataas yung idle, ayan ito mga bossing, tatapusin ko na ang inyong pag-iisip. Dahil po dito sa ating inilagay na push-pull mechanism na humihila mga bossing sa piston ng ating karburador at nagsisynchronize doon sa ating timer delay, kaya kapag tumataas ang minor, nagbabackfire at kusa rin siyang bumababa. Nilagyan natin itong mga bossing, ito yung wire kanina na sabi ko sa inyo ilalagay natin dito sa ating push-pull ng ating mechanism. Connection niya mga bossing ganito lang. Ito yung wire ng number 87 ng isa nating horn relay. So dito po natin siya ilalagay mga bossing sa isang wire ng ating push-pull na kulay green mga bossing, dyan nyo po itap yung ating number 87. At yung kulay blue naman ng ating push-pull na isang kulay mga bossing, kulay blue, dito naman po ninyo ilalagay sa number 87 ng isa pa nating horn relay. O connection naman na itong ating horn relay na nasa taas mga bossing. Number 30 ilalagay po ninyo sa battery. Number 86 ilagay po ninyo sa negative. Number 85 mga bossing ilagay po ninyo at isama ninyo doon sa positive na kung saan ay galing sa switch ng on-off switch para sabay-sabay po silang mabubuhay ng ating timer delay.
Isabay nyo po yan mga bossing dun sa ating switch na magkakasama ang DC plus mga boss ng ating timer delay. So kailangan po natin dyan ang on off switch para mapagana natin lahat at nakokontrol natin yung pagpapatay buhay ng ating timer delay at nitong ating push pull mechanism. Ganyan lang po yung ginawa natin mga bossing na diagram para dito sa ating Suzuki Smash para mapagana natin yung ating idle rumble na peak FI. Ayan. So kung nakatulong sa inyo ang video ito mga bossing, ayan, maraming salamat at umabot sa video ito. Sana po yan mag-like and subscribe kayo dito sa ating channel mga bossing.